Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang kasuotan ng demonyo, tila mas katamtaman pa ang paggamit ng kaaway ng mga sandatang bakal kaysa sa tao, kahit na ang baluti ng matataas na ranggo ng mga demonyo ay tila hindi puro metal. Ang sumunod na pagsubok ay mabilis na paghagis. Ang demonyo, na kontrolado ni Breeze, kaya napilitang maghagis ng 2 sibat sa pinakamabilis niyang makakaya, hindi may kakaila na naglalabas ng masakit na mga dagandong. Kahit kontrolado man ang katawan nito ay hindi nito maiwasan ang paghihirap na dulot ng sobrang paggamit ng Magic Stone. Matapos ang paghagis ay napagod ang mga braso nito. Sa pagkakataong ito, nabasag ang magkabilang sibat nang tumama sa 3 mm steel plate. Kapansin-pansin na ang pinakamapanganib na pag-atake ng demonyo ay maihahambing sa isang revolver rifle. Habang ang isang bolt-action rifle ay madaling tumagos sa steel plate sa ganitong distansya. Matapos maabot ang konklusyong ito, nakahinga ng maluwag si Roland. Sa pamamagitan ng mga pag-atake ng demonyong ito bilang pangunahing kapangyarihang panlaban, hindi nila nalampasan ang pagiging epektibo ng pagpapatakbo ng mga nakasanayang baril. Sa layong 500 hanggang 1,000 metro, maaaring durugin ng mga machine gun at artillery ang lahat ng nakatayong mga kaaway, ibig sabihin, kahit man lang sa frontal battlefield kung saan nagtagpo ang dalawang hukbo, tiyak na may kapangyarihan ang mga tao na lumaban. Napakaganda kung si Roland ay ipinanganak sa Kara, habang sa panig ni Agatha, tinitingnan ang sandata sa mga kamay ni Roland, mayroon silang 100 beses na mas maraming tao kaysa sa Grey Castle, at gayon din ang kaso sa mga mangkukulam. Kung lahat ay may baril, marahil ay itinaboy na ang mga demonyo sa kanilang pinanggalingan matagal na ang nakalipas. Ngumiti si Roland, ngunit hindi niya yun inisip. Pagkatapos ng lahat, mahigit 400 taon na ang nakalilipas, ito ay isang kaharian na pinamamahalaan ng mga mangkukulam. Kung talagang mayroong sandata na makapagbibigay sa mga karaniwang tao ng kapangyarihan na higit pa sa mga mangkukulam, maluwag bang tatanggapin ng Federation ang pagkakaroon nito? Sa anumang panahon, ang mga mangkukulam ay isang minoriya. Ngayon man iyon o 400 taon na ang nakalipas. Habang mayroong milyon-milyong karaniwang taong, mayroon lamang ilang libong mangkukulam. At iyong mga karaniwang tao na inapi sa mahabang panahon, kusang loob ba silang tumuntong sa larangan ng digmaan? Natural na hindi niya sasabihin ng malakas ang mga kaisipang ito. Researcher lang si Agatha, at mas mabuting huwag na lang siyang isali sa mga usaping politikal. Sa sumunod, sinubukan nila ang paglaban ng demonyo sa putok ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan nito, gayon din ang epekto ng iba't ibang kemikal, tabletas sa simbahan, at drain water. Hiniling din kay Lucia na subukan at paghiwalayin ang mga bahagi ng pulang ambon upang makita kung ano ang maaaring makuha. Sa kasamaang palad, hindi nila mapanatili ang mga demonyo ng mahabang panahon, at kailangan ni Agatha na maghanda upang gawin ang mga mahiwagang selyo. May naisip si Agatha at saka umiling. Nang makitang ayaw ni Agatha na magpatuloy sa pagsasalita, hindi na nagtanong pa si Roland. Sa kabilang banda si Edith ay nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang lungsod sa gabi. Madalas sabihin ng mga mangangalakal na ang liwanag ng kandila ay nangangahulugan ng kayamanan, at sa hangganang bayan na ito, ang palengke ay puno ng mga tao kahit sa gabi. Akala niya ay makakakita lamang siya ng maliwanag na mga eksena sa mga pub o sinehan sa loob ng lungsod ng kabisera ng hari, ngunit dito, nagsimulang sorpresahin siya ng lahat. Biglang naputol ang pag-iisip ni Edith dahil sa tunog ng katok sa labas ng kwarto. Sinundot ni Cole ang kanyang ulo, binanggit na ang tubig ay mainit pa, at tinanong kung gusto ng kanyang kapatid na ipagpatuloy ang kanyang paliligo. Umiling si Edith, sinabihan siyang magpainit ng bagong palanggana ang mga katulong, pagkatapos ay tinanong si Cole kung naisip niya kung paano gumagana ang sistema ng tubig dito. Napakamot ng ulo si Cole, ipinaliwanag na ang tubig ay inilabas mula sa mga tubo, tila umaagos ito mula sa matataas na bakal na tore na iyon, ngunit kung paano kung ang tubig ay pumped up mula sa mga balon, hindi siya makakuha ng isang malinaw na sagot mula sa mga lokal. Hinimok niya si Edith na subukan ang sabon, na pinupuri kung gaano ito kahusay para sa paglilinis ng katawan. Hindi napigilan ni Edith ang matahimik na nagtataka. Ito ba ay sinadya din ng kanyang kamahalan? Ang tirahan ng Envoy Group, na matatagpuan malapit sa lugar ng Kastilyo, ay isang 4 na palapag na gusali, ang pinakamataas na palapag nito ay mas mataas pa kaysa sa Kastilyo. Hindi lamang ito nag-aalok ng tanawin ng lungsod ng Neverwinter Nightscape, ngunit ipinagmamalaki rin ang mga kwartong may matalinong pagkakaayos at kagamitan. Bagamat hindi kalakihan, sobrang komportable silang manirahan.
Binanggit ng opisyal mula sa City Hall na tumanggap sa kanila na ang lugar na ito ay espesyal na inihanda ng kanyang kamahalan para sa mga dayuhang sugo at tila tinatawag na diplomatic building. Sa mga mata ni Edith, kung ito man ay ang malinaw na tubig na walang katapusang bumubulusok kapag ang balbula ay pinahit o ang sabon na walang humpay na pinuri ni Cole, malamang na ang mga ito ay sinadya na mga pagpapakita na inayos ni Roland Wimbledon. Noong hapon, bumisita din ang dalawa sa mga steam engine. Hindi naintindihan ni Cole kung ano ang napakaganda sa mga itim na bloke na ito, ngunit tila iniisip ni Haring Roland kung para saan nga ang mga ito. Masusing siniyasat ni Edith ang makina ng steam engine, sang-ayon sa sinabi ni Roland na ito ay tunay na may kagandahan. Ang kagandahang dulot ng kapangyarihan ng teknolohiya, isang anyo ng kagandahang hindi maihahambing sa mga hiyas at kasuotan. Paano nakuha ni Roland ang gayong kaalaman? Nagtataka si Edith habang nakatingin sa labas ng bintana. Ano pa ang alam niya bukod dito? Si Edith, nakaupo sa isang upuan, ay nagtanong sa kanyang kapatid kung ano sa palagay niya sa mga bagong batas. Makikita kay Cole, na nag-aalangan, at tumugon na gagawa siya ng isang liham upang ipaalam sa kanilang ama ang mga kondisyong inilatag ng kanyang kamahalan bukas, ngunit hindi niya akalaing papayag ang kanilang ama. Walang sinabi si Edith. Nang makitang hindi ito itinanggi ng kanyang ate, mas lumakas ang loob ni Cole. Nabasa na niya ang mga bagong batas, at ang pagsang-ayon sa mga ito ay nangangahulugan ng pagbibigay ng kanilang teritoryo at pagsuko sa kanilang kapangyarihan. Ito ay hindi isang promosyon, ngunit isang malinaw na demosayon. Nakangiting tumango si Edith, sumasang-ayon na mabuti ang sinabi ni Cole, ngunit isang bagay ang hindi niya pinansin. Napatingin si Cole sa kapatid, nagtataka. Dahan-daang tumayo si Edith. Makakapit ba talaga sila sa mga posisyon at kapangyarihang ito? Tinanong niya si Cole kung bakit sila nagbigay ng lupa sa kanilang mga kabalyero at basalyo. Tumugon si Cole na ang paggawa nito ay tumitiyak sa kanilang katapatan at nakakaakit ng mas maraming tao na sumali sa kanila. Tumango si Edith, saka nagtanong, paano kung itago ng kanilang ama ang lahat ng lupain para sa kanyang sarili? Sandaling nag-isip si Cole, kapag nangyari iyon, aalis ang lahat sa Northern Territory. Ang mga walang lupa ay mapupunta sa ibang lugar, ang ibang mga maharlika ay unti-unting umalis, at sa huli, ang kanilang pamilya na lang ang mananatili. Napatingin si Edith sa kapatid, hindi ba maganda? Napakurap-kurap si Cole, tila naguguluhan kung bakit tila nagtatanong ang kanyang ate. Napakalawak ng hilaga, paano nila mapapamahalaan ang lahat ng ito? Kahit na ang pagkolekta ng mga buwis at butil sa karaniwang batayan ay medyo mahirap. Hindi direktang tumugon si Edith. Ngunit sinabi na ito rin ang itinuturing ng kanyang kamahalan na pangunahing sanhi ng sistemang feudal, sa huli ay bumangon ito sa pangangailangan ng digmaan at mga limitasyon sa mga kakayahan sa pamamahala. Napabuntong hininga si Edith. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nagbago ngayon. Gaano man nila pinalawak ang kanilang puwersa, hindi nila nakayanan ang atake ng kanyang kamahalan, na ang hukbo ay walang cap-ares sa buong kaharian. Kasabay nito, ang kanyang kamahalan ay matatag na naniniwala na ang bulwagan ng lungsod ay maaaring pamahalaan ang mga gawain ng buong teritoryo, at sa gayon ay hindi na kailangang magbigay ng mga lupain sa mga maharlika. Ibinuka ni Cole ang kanyang bibig ngunit hindi sigurado kung ano ang isasagot. Mabagal na nagsalita si Edith, naniniwala si Roland Wimbledon, na ang gayong rehimen, na may pinag-isang pamamahala at pagpaplano, ay mas mahusay na magagamit ang mga mapagkukunan ng buong teritoryo, sa paraang kunin ang potensyal ng mga tao, alisin ang kapangyarihan mula sa maharlika, at bigyan ang mga mamamayan ng kapangyarihan na bumoto at pumili, at sa gayon ay nagpapalabas ng malakas na produktibilidad sa buong kaharian. Umatras ng ilang hakbang si Cole sa pag-aakalang ito ay katarantaduhan. Ano ang pagiging produktibo? Isang kompetisyon kung sino ang maaaring magsaka ng mas mahusay. Saan makakahanap si Roland ng sapat na tao? Kung walang mga maharlika, sino ang mangolekta ng butil at buwis? Karamihan sa mga karaniwang tao ay walang pakialam kung sino ang hari. Masyadong curious din si Edith sa puntong ito, kaya nagpasya silang bumisita ulit bukas, at sa pagkakataong ito, magsasalita na siya. Kinabukasan, ipinadala ang mga test report sa desk ni Roland. Ang mga katawan ng mga demonyo ay hindi matatalo, ang parehong mga baril at mga blades ay maaaring maging sanhi ng kanilang mga nakamamatay na pinsala, ngunit marahil dahil sa iba't ibang mga istrukturang pisyolohikal, ang mga epekto ng pinsala ng mga lason at mga kemikal ay minimal.
Halimbawa, ang chlorine, nitrous oxide, at carbon monoxide ay hindi nakaapekto sa mga demonyo, at ni ang dream water o ang mga tabletas ng simbahan, ang dream water ay hindi nagpatulog sa kanila, at ang tableta ng simbahan ay hindi maaring maging sanhi ng kanilang reaksyon ng marahas. Tulad ng para sa pulang ambon, sa sandaling nabulok, ito ay naging ilang mga gas at tubig. Matapos ang pagsubok ni Kyle, nakumpirma na ang isang bahagi nito ay maaaring masunog at magbuga ng mabahong amoy, habang ang isa pang bahagi ay nitrogen, na ang natitirang bahagi ay hindi natukoy. Bukod dito, kapag ang temperatura ay tumaas sa 300 degrees, ang pulang ambon ay mas mabilis na mabubulok, at papalapit sa 800 degrees, ang ambon ay mag-aapoy pa nga. Inihain ni Roland ang ulat sa isang drawer. Sa ngayon, tila bukod sa kumbensyonal na mga sandata ng baril, ang apoy ay isa ring magandang pagpipilian upang harapin ang mga demonyo, kahit man lang sa pagpapakalat ng pulang ambon. Napakahalaga ng epekto ng mataas na temperatura. Kapag umaatake sa kampo ng kaaway, ang isang malaking apoy ay maaaring agad na mabaliktad ang sitwasyon ng mga demonyo na nakikipaglaban sa kanilang sariling lupain. Ang gwardya ay kumatok at pumasok na nagsasabi na ang isang sugo mula sa Northern Territory ay naghangad na bisitahin si Roland. Bahagyang nagulat si Roland, isang araw pa lang ang nakalilipas. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nag-utos siyang dalhin sila sa silid ng pagpupulong at ipaalam kay Carter na ilak ang diplomatikong gusali, pansamantalang pinipigilan ang natitirang mga sugo sa hilaga na lumabas. Naisip ni Roland sa kanyang sarili, dahil hindi kinikilala ng kabilang partido ang mga patakarang ipapatupad niya, maaari rin niyang pilitin na panatilihin ang mga ito dito. Nang pumasok si Roland sa meeting room, sa pagkakataong ito ay hindi si Cole ang nakatayo sa harapan, kundi ang babaeng nakaupo sa tabi niya kahapon. Ang batang babae ay tumayo at nagsagawa ng isang karaniwang marangal na kagandahang loob. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang Edith Kahn, ang panganay na anak na babae ng Duke ng Northern Territory, at kapatid din ni Cole. Humingi siya ng paumanhin sa pagkalimot ni Cole na ipakilala ang kanyang pagkakakilanlan noong nakaraang pagkakataon at umaasa na patawarin ito ni Roland. Naging interesado si Roland, ito pala ang babaeng ito ang tunay na pinuno ng envoy group na ito. Tumingin si Edith kay Roland at sinabing sa pagkakataong ito ay ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama ang buong responsibilidad, at ang selyo ng Duke ay naibigay na rin sa kanya. Tumango si Roland, alam niya na sa panahong ito, medyo bihira para sa isang babae ang lumahok sa politika, lalo pa ang isang bata at magandang babae. Matapos makaupo ang magkabilang panig, tinanong ni Roland kung ano ang layunin ng pagbisita sa kanya sa pagkakataong ito. Kinuha ni Edith ang brochure na ibinigay sa kanya ni Roland at sinabing marami siyang tanong. Akala ni Roland ay mataktikan niyang ipahahayag ang kanyang kawalan ng kakayahan na tanggapin ang mga kondisyong ito, ngunit hindi niya inaasahan na lalapit siya at makipag-usap sa kanya tungkol sa politika. Sa pagtingin sa kanyang taos-pusong mga mata, napagtanto ni Roland, hanggang sa malapit ng magtanghali ay huminga siya ng malalim, napagtantong alam nga ni Roland ang kanyang ginagawa. Pareho silang humigop ng tsaa. Tinanong ni Edith kung mabibigyan ba ni Roland ang hilagang teritoryo ng mga steam engine, gayon din ang mga kagamitan at tauhan ng produksyon para sa mga bapor. Sumagot si Roland na hindi niya maibigay ang mga tauhan sa ngayon, ngunit maaari niyang payagan ang mga tao mula sa hilagang teritoryo na pumunta at matuto. Ang kinakailangan ay ang mga maharlika sa hilaga ay sumunod sa kanyang administrasyon. Kung tungkol sa steamship, pwede rin yan. Hanggat nagbabayad si Edith ng sapat na ginto, wala sa mga ito ang mga isyu. Medyo nagulat si Edith sa prangkang sagot ni Roland. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nagtanong pa siya, ayon sa plano ni Roland, kung maghintay pa si Roland ng 10 taon pa, madali niyang sakupin ang buong Grey Castle. Sa oras na iyon, ang pag-promote ng bagong patakaran ay walang haharapin na pagtutol, at hindi na kailangang alalahanin ni Roland ang kanyang sarili sa mga opinyon ng sinuman. Bakit sabik na sabik si Roland ngayon? Natahimik sandali si Roland bago tuluyang sinabi, kung talagang gustong malaman ni Edith ang sagot, sundan mo siya para may maipakita. Dinala ni Roland si Edith sa isang kahoy na kubo sa loob ng kagubatan. Medyo nairita si Agatha, inis na magdadala si Roland ng mga tao para istorbohin siya. Habang ginagawa niya ang mga magic seal, nang makita ang demonyo, naputol ang mga paa, nakahiga sa mahabang mesa, na napapalibutan ng iba't ibang bote at banga. Hindi makapaniwala, malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Edith, mas nabigla siya kaysa sa takot.
Nasa huling yugto si Agatha ng pagkuha ng dugo nito. Paliwanag ni Roland, ito ang pinakadakilang kaaway na kinakaharap ngayon ng sangkatauhan. Ang digmaan sa pagitan nila ay hindi tungkol sa teritoryo o kayamanan, ito ay tungkol sa kung sino ang magpapatuloy na umiiral. Ang talunan ay lubos na lilipulin. Ang bigat ng impormasyong ito ay nanaig kay Edith. Patuloy na dahan-daang sinabi ni Roland sa kanya na itinago ng simbahan ang kwentong ito. Ngunit ang pinagmula ng demonyo ay maaaring masubaybayan noong 1,000 taon pa. Ito ay kilala rin bilang Divine War. Nang makaalis sina Roland at Edith ay nakahinga ng maluwag si Agatha. Pakiramdam niya ay hindi maganda ang kanyang saloobin kay Roland. Sa oras na iyon, ang pag-promote ng bagong patakaran ay walang haharapin na pagtutol, at hindi na kailangang alalahanin ni Roland ang kanyang sarili sa mga opinyon ng sinuman.